Ibinunyag ni Pastor Apollo Kibuloy ang umano'y balak ng Amerika na ipadukot at ipaligpit siya matapos ipagkanuno umano siya ng Administrasyong Marcos. Pero si Senator Riza Ontiveros hindi naniniwala at tinawag lang na pa-victim ang pastor. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Gigil na gigil ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy habang binabanata ng Administrasyong Marcos dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Sa ninabas niyang audio recording ngayong araw, hindi na nagpakita ng mukha si Kibuloy para raw sa kaligtasan niya dahil tinitiktikan daw siya ng FBI at CIA. Base raw kasi sa kanyang mga source, nakikipagsabwatan na sa US government sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez para ipadukot o kaya ipapatay siya dahil sa mga kasong nakasampa sa kanya sa Amerika. Ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department kasabwat ng ating gobyerno ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, rendition ng kanilang gagawin. Ang rendition, anumang oras, pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. Ayon pa kay Kibuloy, may impormasyon daw siya na may 2 milyong dolyar o mahigit 100 million pesos na patong sa ulo niya. Pero walang nakalagay na reward money sa wanted poster niya sa FBI. Wala ring pahayag tungkol dito ang US Embassy, pero iginiit nila na higit 1 dekada na raw na uugnay si Kibuloy sa mga kaso ng pang-aabuso gaya ng rape, kaya determinado silang panagutin ang pastor sa kanyang mga krimen. Sinubukan din naming hinga ng komento si Pangulong Marcos sa mga alegasyon ni Kibuloy, pero hindi na siya nagpaunlak ng panayam kanina. Sa kabuuan, nasa 43 counts ng iba't ibang kaso ang kinakaharap ni Kibuloy sa Amerika. Na-indict na siya sa District Court sa California dahil sa mga kaso ng sex trafficking, fraud and coercion, conspiracy at cash smuggling. Kaya noong November 2021, nag-issue ng warrant of arrest ang korte at isinama siya sa most wanted list ng FBI. Depensa naman ng pastor, nakahanda siyang harapin ng mga reklamo pero ilang beses na urong ang pagdinig ng korte sa mga kaso niya. Hindi rin daw nagre-request ang US government sa gobyerno ng Pilipinas para ipa-extradite o i-turn over siya sa Amerika. Dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Bukod sa mga kaso sa US, may nakabinbin na ring sabina sa Senado at Kamara si Kibuloy dahil hindi niya sinipot ang mga pagdinig kaugnay sa alegasyon ng mga pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ. Sinagot din ni Kibuloy ang akusasyon sa kanya ng panggagahasa sa mga babae. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako. Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Pirmado na ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang sabina. Kaya babala ni Senator Riza Ontiveros, ipapaaresto na niya ang pastor kung hindi pa rin dadalo sa pagdinig. Huwag na siyang magpa-victim pa. At pagpapaaresto sa kanya, then the committee will also feel able to ask the assistance ng PNP. Sa kabila nito, nanindigan si Kibuloy na hindi niya haharapin ang senadora. Mas mainam daw na magharap-harap na lang sila sa korte. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Kaugnay pa rin ang balitang yan, binweltahan din ni House Speaker Martin Romualdez ang mga akusasyon ni Pastor Apollo Kibuloy na nakipagsabwatan sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika para iligpit siya. Sa isang pahayag, iginiit ni Romualdez na batid niya ang mga paratang na kinakaharap ng pastor partikular sa FBI. Pero hindi raw nila kailanman nilalabag ng Pangulo ang saligang batas. Wala rin daw basihan ang mga paratang ni Kibuloy na nakikipagsabwatan sila ng Pangulo sa ibang bansa laban sa kanya.
nililihis lang daw ng pastor ang atensyon ng publiko mula sa mga isyong legal na dapat niyang harapin. Kaya hinikayat niya si Kibuloy na harapin na lang ng tama ang mga akusasyon laban sa kanya. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.